Okay, so yep, dating gawin. Laging unahin yung nasa baba, Pisces. Okay. So, kung meron kayong comment, i-comment nyo lang dito sa baba yung zodiac sign nyo, tapos sinusunod natin reading, okay? So, let's go from Pisces na maaaring mangyari for this weekend. Tarot Angels, ano ang current situation ng Pisces, please? Tarot Angels, please give me 3 cards na current situation ng ating Pisces. Okay. 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 Pisces, your current situation is nape-pressure ka sa nararamdaman mo. About to sa tao na twin flame mo, higher soul contract mo, na mirrored soul ka. Okay? Nape-pressure ka kasi gustong-gusto mong makasama siya, makapag-reconcile with your person. However, tingin mo is time is running out. Parang, too late na ba? May mga readings ako, Pisces, nung nakaraan about kung totoo ba yung if time is running out, no? So, check mo yun. Kasi I think mariresonate ka doon. So, tingnan natin ang maaring mangyari sa Pisces for this weekend. Okay. Happy Halloween. Happy, ano nga ba yun? November 1, di ba? Okay. Maaring mangyari sa Pisces for this weekend. Tarot Angels, please give me one last card. Okay. Pisces, may wish ka na matutupad this weekend, no? I think Pisces, magkakaroon ka ng renewal. So, I think, may isip mo na walang ibig sabihin ang words about sa love ng time is running out. Kung para sa'yo, nakalaan na yung para sa'yo, pero paano mo ipaglalaban? Okay? May mga ibang tao na hinahabol ang love, parang tayo, sabihin natin, pinakamagandang example na pinakasimple, Pisces, is yung pagka nakakuha tayo ng sale, akala natin yun yung pinakamababang presyo, so i-add to cart na natin yan, tapos madi-deliver na sa atin. Not knowing na may ibababa pa yon, di ba? Minsan naman biglang tumataas, pero kailangan maghintay uli ng tamang pagkakataon para mag-same price o mas bumaba. Ganun yung ibang tao, no? Akala nila too late na, pero pwede naman na makuha ulit. Pero paano mo nga ba makukuha yung love na yon? Ikaw ang makakahanap ng ngayong weekend. Saturday na ngayon in Philippines. So, tingin ko, mahahanap yung creativity kung paano mo makukuha yung gusto mo sa buhay. Yung taong minamahal mo. Kakaroon ka ng positivity at naunawaan mo na kailangan mo muna mag-heal kasi hindi nga pwede to na madaliin ang love. Lalo na kung ang love na gusto mo is yung tipo na pangmatagalan. Dahil hindi naman ito yung tipuhan na paunahan. Ito ay patatagan. Hindi to sale. Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang pagmamahal mo sa isang tao. At hanggang saan mo kayang maging malakas. Kasi hindi lang tingin ko ang sarili mo makakalaban mo. May iba pang mga tao sa relasyon na to, no? Magiging loud ka this weekend. Parang, nakabaliktad kasi ang Knight of Wands. Para sa akin, parang arrogant yon. Pero I think, magiging arrogant ka sa mga taong hindi naka-align sa pinapangarap mo, Pisces, no? Halimbawa, sasabihin nila, wag ka doon sa taong yun kasi hindi yung para sa'yo. Pero ang gagawin ni Pisces is, wala kayong pakialam, ako nakakaramdam nito, ako ang nakakaalam kung sino ang para sa akin, hindi kayo. Okay? Which is very nice. Kasi pinapakita mo na kaya mong ipaglaban yung taong mahal mo, Pisces, no?
At magiging loyal ka sa sarili mo. Okay? At handa kang magbigay ng new foundation sa tao na parang before is hindi ka nakapagbigay. Parang noon inuuna ko yung trabaho, inuuna ko yung ibang tao kaysa sa taong to na nagmamahal sa akin. Or naghihintay sa akin before na I think hindi na siya naghihintay ngayon sa'yo. No? Isasama mo ang messages, ang show gesture sa taong to sa routine mo. 17, 8 might be resonate, and 7 and 16. So, magkakaroon ng distraction sa buhay mo na dating, yung routine mo nga, parang before, hindi naman siya biggie for me, parang this weekend. In order for you kasi na makuha yung wish mo, Pisces, is you need na mawala yung mga bagay na old routine para magkaroon ka ng bagong routine. Okay? Parang ganon. So, yun yung maaaring mangyari sa'yo this weekend, Pisces. So, tingnan naman natin ang susunod. Pwede kayo mag-comment kung anong gusto nyo na zodiac sign na susunod. Good evening, Annabelle. So, wala pa naman. So, unahin natin yung, okay, ayan, si Yumiko, Aries. Aries na ba susunod, no? Okay. Tingnan natin ang current situation ng mga Aries. Please, Tarot Angels, give me 3 cards na current situation ng mga Aries para malaman kung para sa kanila tong reading na to, no? Tarot Angels, please give me last 2 cards. And 1 last card. Okay. Aries, sa overall energy mo as of now, willing ka mag-take a risk para magkaroon ng long-term relationship. Okay? Meron ka rin na willing i-take a risk, yung bagay na tinitingnan mo sa internet para sa future mo. Hindi ko lang alam kung ano to, pero yun yung current situation ng Aries. Ngayon, kung hindi to yung situation ng Aries, check your sun and moon and rising. At kung hindi ka naman Aries, pero same situation, may mensahe ang guides mo para sa'yo. So, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Aries this weekend. Okay? Actually, weekend na talaga at Saturday na. Dapat nung Thursday ako mag-online nga lang. Meron akong ginawa. Okay, and 1 last card. Yeah. Aries, yung pinaglalaban mo or yung pinaplano mo or yung willing to take a risk mo is ipaglalaban mo pa rin this weekend. Okay? Para matupad yung emotional fulfillment mo. Dahil tingin mo, ito yung everything na hinihiling mo sa buhay. Dito ka sasaya. Magiging protective ka at stubborn sa bagay na gusto mo, which is good, no? Kasi lahat naman tayo dapat ipaglaban yung mga bagay na gusto natin. And if someone calls that selfish, then sila yung may problema, hindi tayo. Magkakaroon ka ng justice sa bagay na nangyari sa buhay mo. So, yung justice na to, I don't think na dati pagka nagre-read ako sa ibang zodiac sign ng card na to, is either kung may ginawa silang bad or good. Kasi yun ang nakadepende sa justice. But I think yung ginawa mo is yung magiging persistent mo sa isang bagay na continue na naniniwala ka na dapat mong ipaglaban kung anong gusto mo at kung ano saan ka susugal, Aries, no? Tuloy-tuloy mong makukuha pati yung truth, bibigyan kanila ng, alam mo yun, yung mga signs ng guides mo kung ano yung dapat mong pang ibang gawin para sa future mo na gusto mong makuha. Okay? Yun ang maaaring mangyari sa Aries for this weekend. Ang next natin is, comment nyo lang yung zodiac sign nyo, tapos, tingnan natin. Okay?
Virgo. So, tingnan natin ang current situation ng Virgo. Tarot Angels. Okay. 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 Thank you, Tarot Angels. Okay. So, yung nakita ko nga itong pretending, ayun nga yung nararamdaman ko. I think, Virgo, napagod ka na sa mga tao na nakakasama mo ngayon. Hindi na sila naka-align sa buhay na tinatahak mo. As of now, Virgo, parang nakikisama ka na lang sa mga tao na parang dating okay naman sa'yo. Okay? Parang dating maayos naman, pero hindi naman kayo nag-away, hindi naman something, parang hindi na naka-align sa'yo yung mga taong to. Parang sabihin nga natin ni dati, hilig mong lumabas ng lumabas, pero ngayon hindi na. Pero nakikisama ka pa rin kasi kaibigan mo sila. Pero may isa kang tao doon na parang willing ka mag-compromise na dahilan yata kung bakit sumasama ka pa rin. Gusto mo makipag-usap sa kanya, siguro balak mo settle or maari kung ito yung ka-relationship mo, sabihin sa kanya na hindi na ito yung gusto kong pagdaloy ng relasyon natin. Baka naman pwede na, alam mo yun, mag-settle na tayo. Parang gano'n, bumukod na tayo. Simulan na natin yung foundation ng buhay natin. Currently na naghahanap ka ng paraan para lalong lumago yung pera mo at ang tingin mo is parang tumatanda ka na sa mga bagay-bagay kaya gusto mo na mag-settle at gusto mo nang maging seryoso sa buhay. Although alam naman natin ang Virgo seryoso talaga, pero parang ayaw na nilang ayaw na nilang bumarkada or gumastos sa mga bagay na hindi na nga naka-align sa kanila. So, yun ang current energy ng Virgo. Ngayon, kung hindi yan ang current energy mo, check your sun and moon and rising. Ngayon, kung hindi ka Virgo, pero current energy mo yon, you can stay para tingnan kung may mensaheng gates mo para sa'yo. So, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Virgo for this weekend, no? Okay. Thank you, Tarot Angels. Okay, and one last card. Virgo, hindi mawawala yung anxiety na naiisip mo sa bagay-bagay. Pero, kasi may gusto kang gawin this weekend. And I think magagawa mo siya kung itatry mong i-balance yung mga financial mo. Ibig sabihin nito, huwag kang maging masyadong magastos. Huwag kang masyadong mangutang kasi I think bandang huli, yan din yung magiging dahilan kung bakit may ipon yung problema mo sa hinaharap. So, kung mangungutang ka para bayaran ng isang utang o magdadagdag ka ng utang, huwag mo nang gawin. Ipunin mo yung pera na supposed to be pambayad mo na lang sa utang. At least kung hindi ka makapaghulog do sa ipon mo, hindi ka madadagdagan ng porsyento sa kung ano mang utang mo. Okay? Nagja-juggle ka kasi about sa trabaho or ano pa yung pwede mong gawin. At baka isa doon is yung isipin mong mangutang. Or kung nakapangutang ka na, maghanap ka pa ng ibang resources. Okay? Yun naman din yung gusto mo, Virgo. So, feeling mo din trap ka sa isang bagay na gusto mong magkaroon ng continuous sa buhay mo. Di ko lang sure is this is a relationship o sa buhay mo mismo in generally. Halimbawa, kung in relationship ka, Virgo, iniisip mo na sana magkaroon kayo ng kung ano man yung nasimulan or natapos is mapagpatuloy yon. Nga lang, hindi eto pwede mangyari ng ganon-ganon. Okay? 21 or 3 might be resonate. 1 and might be resonate. Okay? Hindi siya pwede mangyari doon dahil hanggang napipil mo na parang
hindi ka makagalaw kung nasaang sitwasyon ka, kailangan mong umalis sa sitwasyon na yun kung saan napipil mo na nasasakal ka. Dahil the more na mag-stay ka dyan, the more na wagiging hindi mo alam ang direksyon kung saan. Either na, ito yung halimbawa na relasyon na gusto mo i-continue, pamilya man to or kasintahan man to, hindi ka dapat mag-stay dyan para mag-hope na sana ma-continue yung bagay na kung ano yung nasimulan. Parang gusto kong ibalik yung dati, pero wala na, hindi na maibalik. At dahil dyan, naka-stuck ka. Kailangan mong umalis, Virgo, dyan, which is, I think, pinag-iisipan mo pa para magkaroon ka ng bagong beginning. Mostly nga, sa reading ko, sabi ko sa iba, nakikita ko yung maaring mangyari, pero I think sa'yo, kailangan mo ng payo, lalo na about sa finances, at kung bakit ka naka-stuck sa bagay na hindi mo sure na binibigyan mo naman ng halaga, pero parang sa iba, parang walang halaga. Okay, Virgo? So, next. Bigyan niyo ako ng 2 zodiac sign na magkasunod, guys, para patas tayo. Okay. Okay, Cancer. So, 2 yung Cancer. Tingnan natin ang current situation ng ating Cancer. Tingnan natin ang current situation ng Cancer. Please, Tarot Angels. And 1 last card. Okay, Cancer. Cancer, buong energy mo is realization about sa mga naging love affair mo. Lalo na if you're currently naka-entrap ka dahil sa financial, pregnancy, heartstrings, okay? Iniisip mo yung mga bagay kung bakit nangyari yung mga to. Nagtitake notes ka kahit sa sarili mo, kahit di mo sinusulat. I think malalim yung pinaghuhugutan mo. Ano ba ang nangyari? Bakit ako napunta sa sitwasyon kung saan hindi ako masaya? Na ang dahilan kung bakit na hindi matapos-tapos yung mga bagay na gusto ko sanang hindi mangyari, pero nangyayari. So, kung di yun ang current energy mo, Cancer, check your sun and moon and rising. Ngayon, kung hindi ka Cancer, pero same ng energy mo, you can stay para makita kung may mensahe na para sa'yo. So, tingnan natin yung maaaring mangyari sa Cancer for this weekend. Okay. So, Cancer, mag-iisip ka kung kailangan mo mag-travel or kung mag-a-abroad ka ba or aalis ka sa lugar, kung nasaan ka, kung magpa-plan ka, mag-move forward. Overall, para magkaroon ng reunion with someone sa bagay na maaaring masaktan ka. It might be resonated sa King of Pentacles, meaning this person na masculine energy, despite of their gender, na meron na siyang successful na financially, okay, na bine-better yung sarili niya. So, might be itong taon to na gusto mo sanang makasama, Cancer, no? Ito yung tao na hindi to willing mag-take a risk. Very mature and grounded na tao. Ang dahilan ng heartbreak mo before is willing ka na parang pumunta sa kanya para magkaroon ng reunite. I'm not sure, hindi mo rin alam kung ano ang sasabihin o kung saan ang sisimulan. So, medyo blanco ako. So, yun yung overall energy mo.
magkaroon ng reunite with someone. Siguro sasabihin mo yung mga bagay na nakita mo na nangyari na kung bakit nagkaganto at nagkaganyan, no, Cancer. So, tingnan natin ang susunod na zodiac sign natin. Comment lang po kayo. Oh my God! Oo nga, no? November nga. Okay guys, bukas kasimula yung November reading. Okay, bukas na lang or next week, okay? So bukas, ngayon kasi weekend, tapos simulan ko na siya. So Aquarius, okay? Sorry. Baka sa next weekend or bukas, not sure. Or tingnan natin. So Aquarius tayo ngayon. Tarot Angels. Oo nga, no. Hindi ko naalala. Tarot Angels, please give me 3 cards ng current situation ng Aquarius. So, okay. Simulan ko na lang sa Monday or Sunday ng madaling araw. O ganun. Okay. Aquarius, last few days pa natin nakikita yung soulmate. No? Pero I don't think na... okay. Soulmate, soulmate mo, iiwan mo na. Okay, Aquarius. Currently, energy na Aquarius is moving location or physical change. Okay? Dahil yata to sa soulmate mo. Lahat naman tayo ay may soulmate, kahit pets is soulmate. Pero yung higher soul contract is iisa lang yon. I think, you are done sa soulmate mo at iiwan mo na siya, okay? Meron kayata kasing ibang love affair sa ibang tao or you think yung relasyon na yun is just a love affair. Parang, ay, ganun lang pala yun. Hindi pala yun yung tipuhan ng sobrang dapat kalaliman na pagdadaanan, okay? Hindi ko dapat ibuhos yung energy ko doon sa thank you so much Ode sa tao na yon para lang lumukbok din ako. Yun yung pagkakarinig ko, no? So tingnan natin ang maaaring mangyari. Thank you, Bella, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Aquarius for this weekend. So, mag-online nila ako sa Sunday. Usually, dapat for weekdays yun. Pero gawin natin na. Sorry, guys. Pero huwag kayong mag-alala. Baka naman pang November din to. So, yeah. Aquarius, may mga bagay ka pa rin na willing kang umalis. Okay, Aquarius. Pero I don't think na willing kang sa bahala yung mga bagay na yung nangyari sa inyo, okay? Lalo na kung meron kayong about sa money, kung hiniraman ka ng person na to ng money, I think sasabihin mo yun sa kanya. But either way, hindi ka na mag-i-stay sa kanya kasi andito nga yung walking away. Twice to, okay? Actually, thank you, Bella. Actually, tawag dito, last few weeks pa, diba? Gusto mo na talagang umalis sa person mo, Aquarius. So, this weekend, makakahanap ka ng positivity sa around mo. Ma'am Bella, thank you po. Good luck, happiness, at truth sa pinagdadaanan mo. Okay? Magkakaroon ka rin ng justice. Number 19 or 10. Thank you so much, Ted. Number 19 or 10 might be resonate or 1. So, yup, isa rin tong para magician ka. Magagawa mo yung bagay na gusto mo. Kung may ginawa kang hindi maganda, makukuha mo yung karma na yon. Of course, pero kung maganda yung ginawa mo, I think makukuha mo yung justice for that. 11 or 2 might be resonate. Okay? Okay? At yun nga,
Abandonahin mo na yung mga bagay na akala mo. Thank you, Sir Ted. Thank you so much, Sir Ted, na akala mo is magpapasaya sa'yo, no? Maaaring yung mga plano nyo together. Naalala ko yung napanood ko. Thank you so much, sir. Naalala ko yung napanood ko kagabi na thank you, sir, Ma'am Bella. Huwag mo ko iwan, Pia. Yung ganon. Huwag mo ko iwan, Pia. Parang ganon. I think Pia might be resonate. Wala, yung mga sinabi ni JM na, ni Aki na, paano yung, sige, iwanan mo na, abandonahin. Thank you, Ma'am Cams. Abandonahin mo na yung pinangarap natin, yung kasal natin. Abandonahin mo na lahat yon. Paano naman yun, Pia? Parang gano'n, no? So, might be resonate ka doon. So, yep. Minsan kahit na nakaplano, kung hindi ka na masaya, lalo na kung parang, and I think, Aquarius is mahilig silang, pag hindi na okay, tumatakbo din sila. Okay, meron akong kakilala na Aquarius, and thank you so much. Naku. Dati nababasa ko, hindi na. So, ganun. Okay. So, yan nga. Yun yung sa Aquarius, mag-walk away nga siya sa mga bagay na hindi na nagsaserve sa kanya. Although, nandun yung mga bagay na nakaplano sana nila together. Pero parang I think nararamdaman ko yung partner ni Aquarius medyo mabigat sa kanya, or meron ng iba rin na nagugustuhan si Aquarius, no? Overall energy naman niya, gusto niya na mag-move out or lumipat, lumayo sa tao na yun, which is nangyayari na in the past few weeks, no? So, tingnan natin, ang susunod natin is Scorpio. Yep, tingnan natin ang current energy ng mga Scorpio, guys. Napaka-consistent ng reading ng Aquarius. Okay, and one last card, Angels, please, para sa ating Scorpio. And yep. Okay. Scorpio, overall energy mo is willing ka mag-take a risk. Okay? Sa isang tao na parang alam mo, ito yung tao na gusto mo sumama sa kanya kahit nasaan siya, dahil parang may safe space ka sa taong to. Nakatune in ka sa tao na to, sobra, na pinagmamasdan mo siya kahit wala ka pang ginagawa na move, dahil meron ka pang pinaglalaban. Might be financial support, or about sa family, money, sa papel, contract, okay? So, may pinaglalaban ka pa kasi yung mga bagay-bagay, kaya hindi mo pa siya mapuntahan. Pero I think after ng mga bagay, maayos yung mga papeles na yan, lahat ng bagay na nakita mo na gusto niya, I think na yun ang ilalatag mo. Ibibigay mo sa kanya yung buhay na gusto niyang makamit. Okay? Or halimbawa, kung ngayong taon to Scorpio is yung tipuhay na hindi kailangan ng pera, pero yung bagay na hindi niya pa nakukuha, halimbawa ay safe space, matured na relationship, giver, mga ganun, no, Scorpio. So, kung ano yung bagay na hindi kayang ibigay ng iba, I think yun ang ilalatag mo. Kaya ka nakatuin sa kanya. Kasi I don't think na yung person na tinitingnan mo is kailangan is basta pera lang or material. I think your person is needed something better than that. Okay? Please give me one last card para anong maaaring mangyari sa Scorpio for this weekend.
Okay. So, Scorpio, may reunion or coming home na magaganap this weekend. May mga events, I think, na actually, yes, November 1 meron na nangyayari, tas parang feeling welcome ka. Ni coming together sa family. Of course, November 1. Ang bagay yung iba hindi celebrate ng November 1. Mapapagastos ka this weekend, okay? Giging parang generous ka at mapagbigay sa iba. Halimbawa, kung may handaan, sasabihin mo, or no mo, sasabihin mo is, oy, eto para sa inyo, something like that, no? Okay. Ingat ka sa one night stand dahil baka pag nakainom ka, may makuha ka na tao na napaka-manipulator para lang makasama ka sa isang gabi. Ang magiging labas nun is either nasabihin natin na hindi pa kayo ng person mo, or lalo na worse kung kayo or nililigawan mo, is mapipil mo na you are cheating. Kaya iwasan mo yun kasi I think baka pagka may nangyaring di okay, lalo na if you are in heat this weekend, medyo adventurous ka this weekend baka mag-flirt ka, ingat ka. So pinapayuhan ko yung Scorpio na wag masyadong uminom. Hindi ko kasi alam, no, guys. Either kasi na hindi pa kayo currently ng relationship, halimbawa, once na nakipag-make love ka sa iba, I think is a cheat. Para sa akin, cheating na yun. Cheating yun sa sarili mo, okay? Although, halimbawa, kung ako yung person na nililigawan, tas nakipag-make love siya sa iba, for me, para sa akin, hindi naman yung cheating. Pero yung pagka na-realize ng tao na yun na, halimbawa, kung ako yung nag-cheat, mahal akong iba, nakipag-sex ako sa iba, tapos, pero hindi naman kami, pero, ang pakiramdam ko na nag-cheat ako, so, inamin ko sa kanya, which is mas okay. Kung may mangyayaring ganun, aminin mo, kasi, hindi naman nga ikaw nag-cheat dun sa tao, kasi hindi naman kayo, pero nag-cheat ka sa sarili mo, kasi hindi mo naman mahal yung tao, na ginawa mo ng ganun. Aminin mo para to clear up the space, makapasok yung positive space. Okay? Kasi, sa space ng tao kasi guys, kung puro lihim ng mga basura natin na tinatago, paano natin yun ilalabas, right? Paano yun magpapasok ng bagong magandang gamit, sabihin na natin. Kung yung mga basura natin is hindi natin sasabihin na basura natin to. Sino maglalabas nun? Tayo nga gumawa, no? Itatago natin yon hanggang mabulok yung pagkatao natin. So, mas okay pa rin na sabihin mo dun sa tao either na hindi pa kayo or lalo na kung kayo na yung nangyari. So, iwasan mo yung Scorpio kasi I don't think na sasabihin mo yon. Baka yung tao na may mangyari ka na ganon is maging too prideful siya, no? So, yep. Let's go to Taurus. Tingnan natin ang current situation ng Taurus. Grabe. Sorry, hindi ko alam na nga pala November reading. Try ko na lang kaya mag-November reading sa read up ko. No? Okay. Para sa aking Taurus, nainis ako kasi nadodouble. Guys, number 2 might be very resonate, no? Parang to become one yung naririnig ko. Okay. So, Taurus, meron kang new wish ngayon na sana makuha mo. Overall energy mo as of now. May mga signs ka, synchronicity na nakikita. Kaso, your hands are tied. Okay? You're not facing the truth kasi. You're in denial, Taurus. Kaya hindi mo makuha yung wish mo. Ngayon, Taurus, sasabihin ko sa'yo, paano mo makukuha yung wish mo? Kung ikaw mismo, in denial ka sa gusto mo. You're wishing for a love. Andyan na yata yung love sa
harap mo, pero sinasabi mo, ay, hindi ito yung para sa akin kasi gantong klase itong taong to. Ay, hindi to para sa akin kasi blah, 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 blah. Ano ba kasi yung kind of love, guys, na gusto nyo? Kasi walang perfect love. Ako na magsasabi sa inyo na yung love is hindi siya pwedeng perfect sa isang tao. Pero, we can make it better. Okay? Depende yun sa tao na makakasama mo. Yeah, madaming lapses. Ang pagkakaalala ko pa nga naalala ko si Ryan Agoncillo nung sinabi niya, hindi niya tayo si Judy Ann Santos. Okay? Tinignan niya daw yung paa. Naghahanap talaga siya ng pangit kasi that time, currently, in relationship si Ryan Agoncillo sa ibang babae. So, lahat ng pangit kay Judy Ann, sinasabi niya na, in denial siya, na in love siya doon. Hanggang sa hindi niya na napigilan na kinasal sila. Naalala ko yun. Okay, so tingnan natin maaaring mangyari sa Taurus for this weekend. Kahit kasi anong in denial mo, kung mahal mo talaga ang tao, kahit sabihin mo, ay, mas guwapo or mas maganda naman yung ka-relationship ko, pero kung yun ang mahal mo, at tingin mo hindi na nag-work out together with someone, then it might be take time to realize bakit mo nararamdaman yun hanggang aminin mo, mag-take accountability ka sa current relationship mo kaysa ipagpatuloy yung bagay na akala mo, ay may foundation na kami ng dalawa eh. Ay may foundation nga kayo, so ipagpapatuloy mo yung kasinungalingan mo na mahal mo siya kahit may iba kang tinitingnan na sinasabi mo pangit siya, mas better to, mas matalino to, mga gano'n. Pero hindi mo naman maisip bakit lagi kang nakatingin sa kanya, lagi mong pinupuna siya. Because na-in-love ka na. Okay, Taurus. I think magkakaroon ka ng freedom. Okay, you will be like a fool. And this is not a fool like parang niloloko ng mga tao. Taurus, you will be like a fool na ikaw yung ko-control sa buhay mo. Yung parang, what rules? Okay. If magician sila yung nagagawa nila, yung gusto nila, this fool is parang, kaya kong gawin din ang ginagawa ng magician na kahit wala pa akong alam. Hindi ko kailangan pag-aralan. Unlike na magician yung mga magic nila. Ang puli parang, hindi ko alam yan, pero yan yung gusto ko dyan, ako magiging masaya. Bam! Go! So, yun yung magiging energy mo, no? Gagawin mo yung gusto mo. Taurus, okay. Meron kang bagay na nag-hesitant ka na gawin. Magkaroon ng simula with someone. And although Ace of Wands is feel like a brand new beginning, I think ito yung bagay na sana magkakaroon ka ng brand new beginning again with someone. Pero parang, teka lang, ayoko na sa'yo. Okay? Ayoko na sa ganito relationship. Sorry, bye-bye. Parang ganon. Hindi ito, halimbawa kung trabaho man yan, binapabalik ako ulit. Ano ko toxic kayo, bye-bye. Okay, hindi, mag-hesitant ka doon. Kasi sabi mo nga, you will be a fool. Parang, hindi ko na nagugustuhin yung dating gawin na yan. Aalis ako dyan. Parang gano'n, no? Taurus. So, magiging honest ka sa sarili mo at protective sa mga bagay na gusto mo. And you will be independent. Although, kahit na alam mo na mayroon kaakibat yun na burden, lalo na kung, syempre, you will taking a risk sa mga bagay na, alam mo yun, hindi mo alam. You are willing to, nakikita mo to, madami siyang hawak na burden, right? Ikaw, Taurus, willing kang i-cut off yung mga yan. Okay, kaya ko naman hawakan yan. Hindi nga lang ganito kabigat. Dapat hiwain ko to paunti-unti. So, aayusin mo yung buhay mo paunti-unti. No matter what, na kung gaano kalaki yung bagay na pinagdadaanan mo, aayusin mo unti-unti sa maliliit na bagay. Halimbawa, hindi ko pa pala napipay yung bills na to hanggang nagsisimula ka na palang mag-pay para sa pinapangarap mo na trabaho or sa business mo. Parang ganon. Ang nakikita ko sa'yo, Taurus, willing kang protektahan yung bagay na gusto mo, willing kang magsabi ng totoo, willing kang I think also willing ka din nakikita ko na mag-take a risk with someone, mag-start ng brand new, na very honest na ikaw to, na vocal ka na ako to, tara, gawin natin to. Okay, Taurus? So, yep. Tingnan naman natin ang susunod na zodiac sign. Okay.
Yung Scorpio and Capricorn, compatible ba? Para sa akin, guys, kasi huwag niyo bigyan yung complete date of birth nyo, siya pa. Ganito kasi yan, guys. Para sa akin, may Sun and Moon rising kasi tayo. Hindi ako compatible sa Virgo. Pero pagka meron siyang Leo, nagiging compatible. Pero pagka medyo may pagka-Virgo pa rin yung lumalabas sa kanya, hindi. Kasi check nyo yung Sun and Moon rising ng partner nyo yung gusto nyo. So, yep. Let's go to Capricorn. Okay. So, tingnan natin ang current situation ng mga Capricorn, guys. Okay? Para malaman nyo kung para sa Capricorn na reading ba to. If not, check your Sun and Moon rising. Kasi hindi lang isang zodiac sign natin, no? Okay. Capricorn. Actually, Capricorn, consistent din yung energy mo na you're doing nothing. Okay? Pero before, you're doing nothing kasi you're waiting for something. And I think you're waiting pa rin for your spiritual path. Pagkakataon, no? Kaso, unlike before, ang nararamdaman ko ng past few weeks is naghihintay ka kasi ng go signal. Pero I think binigay na ng guides mo yung sign which na para i-pursue, i-chase yung isang bagay na gusto mo, pero you are in denial. Or marami kang, paano ko ba sasabihin to? Marami kang dahilan para hindi siya i-pursue. So, kaya ka naka-stack up ngayon. Kaya hindi mo makuha yung bagay na dapat mong pupuntahan or spiritual path mo nga. Okay? So, tingnan naman natin na maaaring mangyari sa Capricorn. Ngayon, kung hindi yung sitwasyon mo, check your Sun and Moon and rising. Ngayon, kung hindi ka Capricorn, para sa ng situation, maaaring merong mensahe ang guides mo. Para sa'yo, yes, let's check kung ano ang maaaring mangyari sa Aquarius for Capricorn for this weekend. Okay? So, mag-isolation ka. Kasi may mga burden ka na dapat mong, hinahawakan mo until now na dapat mong bitawan. Okay? Sobrang bigat na nito. At willing kang mag-make ng choice. Kung ipapalo mo ba yung intuition mo or mag-i-stay ka sa yung traditional na gawain nyo. Okay? Halimbawa nga, kung ang pamilya nyo ay buklod-buklod, yun yung dahilan. Siguro, natakot ka na sinabi ng family mo na, pupunta ka ng ibang bansa, sure ka, na tinakot ka ng ganon. Or talaga, magbubukod ka, parang ganon, no? Number 2 might be rest. Pero this time, I think ang i-choose mo this weekend is yung intuition mo. Kasi you're been asking pumunta sa spiritual path mo. Ibig sabihin nun, ano nga ba yung spiritual path? Yung ba yung gusto ko lang gawin? No. Ito yung bagay na kahit anong gawin mo sa ibang, sabihin na natin may mataas kang trabaho, may mataas kang kita, pero hindi mo nakikita ang sarili mo doon. May nakikita kang gustong gawin, pero maaring bumaksak yung sahod mo doon. Maaring yung recognition mo bumaba din doon. Siguro, kilala ka, bigla kang bababa doon. Halimbawa, sabihin natin si example si Beauty Gonzales, di ba, na kilalang artista, pero hindi niya nararamdaman yung okay naman yung career niya, pero hindi niya nararamdaman yung happiness doon, no? Capricorn. Ang gusto ni Beauty Gonzales is mag-ibang bansa at mag-aral mabuti. Kasi yun ang spiritual path niya. So, parang sa iba, downgrade yan, sikat ka na, bakit ganon? Yun dun siya masaya. So, yun din yung bagay na gusto mong piliin. Okay? Kasi may mga tao sa paligid mo na tinatakot ka na hindi mag-work yan. Sino ba sila? Hindi naman din nila tinry gawin yun. At kung sa kanila hindi nag-work, kasi baka hindi para sa kanila. Baka, alam mo yun, iba-iba kasi nga tayo ng spiritual path. Okay? May mga bagay na hindi natin maipapaliwanag kahit sino at
sasabihin lang natin, kung ipapatuloy natin ipaliwanag sa kanila na ito yung gusto natin, na ito yung tawag natin, magiging masama tayo sa tingin nila at magiging masama yung tingin natin sa kanila. Unawain mo na lang na okay, ito yung bagay na gusto ko. Hindi siguro nag-work sa'yo kasi wala kang consistency or hindi para sa'yo. Pero ako, eto, tingin ko para sa akin. Ano kung mawala sa akin to? Ano kung mawala yan? Parang ang tagal mo nang nag-stay dyan para humingi at i-wish yung bagay na gusto mo na binibigay na sa'yo. Hindi mo na dapat siya i-deny. Okay, Capricorn? So, yep, next tayo. Okay, next. Tapos na ako sa Pisces and Scorpio. Tapos na rin ako sa Aquarius. So, Sagittarius. Okay. So, tingnan natin ang current situation ng mga Sagittarius. Okay. And give me 3 cards na current situation ng mga Sagittarius. Tarot Angels, please. And, yeah. Oh, okay. Sagittarius, soulmate and twin flames. Okay. And drama. Okay. Okay. Sagittarius, take it as resonate, no? Pero I think tawag dito, hindi lahat makaka-resonate lalo na about sa twin flame. Thank you, Migs. Kasi ang twin flame is the highest soul contract. Although, everyone can be our soulmate, but our twin flame is just one. Hindi pwedeng pets yan or family. It's our mirrored soul. Yung parang yin and yang natin. Yung bagay na hindi nag-work sa atin, nag-work sa kanila pagkasama natin. Yung hindi natin kayang gawin, kaya nilang gawin. Kaya nga tinawag pag twin flame, is a power couple. Pero hindi ko siya masyadong sinasabi before kasi nga dati, ginagamit siya sa manipulation. But this time, para malaman nyo din kung thank you so much sa Taurus. Tapos na kami sa Taurus. Para malaman nyo ang pinakaibahan ng karmic sa twin flames. Twin flames is napakasakit niya. Okay? Pero you want to be a better person. Hindi kayo maglulukmok, magnonomo-nomo at magkakipag-make love kung kani-kanino. Kasi it doesn't work that way. Hindi siya nag-work ng lust sa ibang tao. Only, siyempre kasi sa una akala mo last yun eh. Sa tao na mahal mo. Na parang, kahit na siguro kung lalaki ka kani-kaninong babae ka, makikita mo na hindi mo alam kung bakit yun yung taong iniisip mo. Hindi siya nag-work ng maglulugmo, magbibictim mentality ka. Ito yung paakyat ka. Okay? Sinasabi ko lang kasi ang Sagittarius is very high intuition, pero mostly ang Sagittarius is hindi sila high intuition because mahilig nga silang hindi mag-follow ng rules. May sarili sila. Pero I think ikaw, alam mo na kung anong difference ng soulmate and twin flame. May tao na babae na nag-aano sa'yo, ayan nga, nagsa-search for you. I think, Sagittarius, hindi lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo is hindi mo pinapakita. This person, itong babaeng to, is yung ginagaya niya yung pagkatao mo in order na makuha niya yung gusto niya. Halimbawa, yung mga words of wisdom mo, yung paano ka gumalaw, yung itsura mo, yung physical mo, ginagaya ng taong to Sagittarius para may itrap siyang iba, okay? So, kung naka-private ka or hindi mo sinasabi lahat, thank you po. Dauma. Kung sinasabi ng iba na parang, kung ikaw yung tipuhan ng open ka, pero hindi mo sinasabi yung mga bagay na nangyayari sa'yo, halimbawa, yung mga pinupuntahan mo, yung mga ginagawa mo sa sarili mo, yung mga pampaganda mo, hindi mo sinasabi, pero nakikita nagpapaganda ka, is okay siya, no? Pero, para sa akin, more on grounding pa sa Sagittarius kasi this person is napaka-ingit sa'yo. Ang tingin ko dito is, gusto niya magkaroon ng soul exchange or, alam mo yung, soul contract exchange.
I don't think this person, itong babaeng to, is kilala mo. But this person is parang, matagal ka na minamatyaga at magugulat ka. Kasi I think malalaman mo kung sino siya very soon. Na naiinggit sa'yo. Na kunwari low-key sila. So, meron siyang kasamang iba. Might be in a relationship na low-key. Magugulat ka na taong to is gusto maging katulad mo para sa low-key relationship niya magstay. I'm not sure. Basta ganun, no? Kung it doesn't make sense sa inyo, sa iba, might be very specific na Sagittarius, might be actually sa akin, but napaka-private ko ang tao. So, yup. Tingnan natin ang maaaring mangyari sa Sagittarius for this weekend. Okay. 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 This one. Gusto sa akin pakuha to. Ano ba to? Oh. So, 5 cards. Sagittarius, magkakaroon ka ng brand new beginning on a relationship with someone. Ito yung person na nagkaroon ka ng conflict. Might be younger than you. Page of Pentacles. Might be despite of their gender, diba? Might be younger male energy at para mag-o-offer sa'yo ng job. Okay? Just to be with your energy. And you have to make a choice. It's either 5 yung nakuha ko, pero short ang reading lang na to for weekend. It's either gusto mong makipag-stay ng conflict sa taong to, or to be their partner, despite the gap. I don't think na age gap lang. I think pati sa mga karanasan. I think this person wanted to learn from you, lalo na about sa finance. If you will continue to have a conflict with this person, I think hindi ka makakatulog. So, your guide's telling you to take a risk. Kasi it might be a good opportunity along the way. If not, follow your intuition, then get out. Pero, don't ever na itry na lumayo sa tao na to na wala kayong pinag-uusapan kasi you will stay stagnant. Okay, Sagittarius? So, yun yung para sa'yo. Tandaan mo, yung new love mo, it will be cover as like may job ako for you, parang something like that. Might be your co-worker because of Pentacles, a lot of Pentacles there. So, yeah. Might be work relationship. So, yeah. So, yeah, tingnan natin. Okay. Tapos na ako sa Aries, Ma'am Pretty. Yes. Tapos na rin po ako sa Taurus. Capricorn, yes. Tapos na rin. Okay. Oh, sayang. Ay, hindi. Huwag kayo magsayang kasi ipollow nyo ako dito sa YT. I-upload ko to. Saka mag-online ulit ako for monthly reading. Weekend pa lang naman to eh. So, wala na bang iba? Meron tayong Libra, Gemini, Leo. Okay. Libra, Gemini, and Leo. Tatlo na lang yung wala ako. So, ayan. Don't worry, prettiest Aries. Ayun, makikita mo mamaya or bukas na mga yun. So, Leo. Okay. Hi, Curiosity. Oy, alam mo, may kapangalan ka. I like your name. That girl is, very low-key din. Okay, so, tingnan natin yung current situation ng mga Leo. Okay. Okay. Leo, currently you are cleansing your space, yung pagkatao mo din, I think, because Divine Feminine is very divine. Yun yung nararamdaman ko sa energy mo, no? May mga tao na gustong yung safe space mo is pumasok sila para guluhin yung buhay mo. Okay?
Dahil parang akala nila wala kang ginagawa sa life mo, parang crickets lang. Parang na ano sila, ng intriga sila sa'yo kung anong ginagawa ng Leo. Anong ginagawa ng Leo? Bakit parang napakatahimik ng buhay nila? Gusto kong guluhin ng buhay nila. Parang ganun, no? So, kung resonated ka, this might be for you ngayon. Kung hindi, check your sun and moon rising. Kahit hindi ka Leo, basta resonated ka, this reading might be for you. So, tingnan natin yung, kasi hindi nyo alam, no, ilan ng zodiac sign ng pagkatao natin. Ako may Capricorn ako, may Aquarius ako, meron akong Scorpio. Okay, so, and, maaaring mangyari sa Leo for this weekend. And, tinatry ko sana na short reading to ng 1 hour. Para ma-upload ko sa TikTok nga lang di talaga. Oh, okay. Leo, you will be a fool din. Okay, this weekend. Meaning na, hindi ko man alam kung ano maaaring mangyari. Or hindi ko man napag-aralan yung mga bagay na pangyayari. Is I will take a risk. Lalo na about sa passionate new beginning. Yung passion mo na gusto mong gawin. Or involving with someone din na syempre hindi mo pa kinakalatis or pero nararamdaman mo na yun yung parang marriage, okay na to be with someone. This person might be younger than you or childish yung energy niya, which is I think lahat naman sabi ko nga iba-iba yung gusto nating na tao. Ito yung tao na parang it makes you free. Might be mag-apologize din sa'yo to, no? Kung may nagawa siyang mali, okay? It makes you parang, yung inner child mo, okay, lumalabas pagkasama to. It makes you feel so young and free. Parang ganon yung feeling sa taon to. So, I think na mag-risk ka to try this new chapter of your life to be with someone. Okay? Lalo na kung kayo na, after nga siguro mag-sorry at i-assure sa'yo yung mga bagay na plataforma nga sa life, is nagtitake a risk ka to be with him. So, let's go for Gemini. I love you. Sino ka? Alam mo ba, ikaw talaga sunod ko, Kala. Okay, kasi nga, ihuli ko yung Libra. Okay, Gemini. So, let's go for Gemini. Lagi silang madaming sinasabi about sa Gemini. Pero yung mga kilala kong Gemini, kasi zodiac sign ko is Sagittarius. It's very close ako sa Gemini, okay? Although, makakalimutin ng Gemini. Okay, may mga nasasabi silang secret about na hindi dapat sabihin. Pero buti na lang sa akin. Kasi imagine niyo kung sa iba, Diyos ko, ay nako, nakakasira siya ng pamilya. Okay. Gemini, as of now, you are in a vacation, okay? May mga tao kang kinat off sa life mo dahil ito yung mga tao nagbigay sa'yo ng anxiety. Na-realize mo na hindi mo na kailangan paano ba sabihin yun? Makipag-deal sa mga taong to. Kasi, kahit na binibigay mo yung worth mo at gusto mo ipaliwanag yung sarili mo, wala silang pakialam sa'yo. Gusto lang nilang i-down ka. So, kung hindi yan ang current energy mo, Gemini, check your sun and moon rising ngayon. Kung hindi ka Gemini at resonated ka, you can stay. So, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Gemini this weekend. Oh, okay. So, I think, una ko nakita itong moon card is malalaman mo kung sino yung taong lokaret. Okay? Might be resonate sa'yo. Ang lokaret, ang nagpapamuno ng mga kung ano-anong chismis about sa'yo. Okay? Malalaman mo yun. At tingin ko masasaktan ka sa tao pag nalaman mo na yun. Kung sino yun. Pero either way, malalaman ng mga tao sa paligid yung katotohanan. Kaya ang mangyayari is, yung mga tao na parang lumayo sa'yo dahil sa chismis na yun, or kung ano man ang sinasabi ng taong to, is,
pupunta sa'yo para damayan ka. Pero I don't think na gugustuhin mo pa silang makasama kasi your intuition is yung, binigyan ka na din ng heartbreak eh. Yung intuition mo yung papaganahin mo. So, very powerful message para sa'yo, Gemini. Yung mga tao na naging komportable na kung ano-ano sabihin around you. Kahit hindi pa nila alam yung totoo. Yung mga tao na hindi nagtanggol sa'yo, Gemini, either kahit anong zodiac sign, kung sino yung mga tao na hindi nagtanggol sa inyo, guys, please stop being with them. And I think this Gemini knows that. Kasi nga, kinat off nyo na itong mga taong to. Stop being with them. Kung komportable sila na hindi ka tinatanong kung ano totoong nangyari, na ganun-ganun ng trato sa'yo, kahit na bumalik sila at mag-apologize, magagawa lang nila uli yun o baka naghahanap lang sila uli ng dirt na pwedeng itapon sa'yo. Okay, 20 to 9 or 18 might be resonate sa'yo, Gemini, no? So, yep. Very straightforward. So, let's go to our beloved Libra. Okay, so, yep. Grabe ko ito. Guys, hindi nyo alam. Grabe. Okay, Libra, Gemini. Thank you sa Gemini, ha? Oo! Ano ka ba, Maki? Si Jerilyn Mercado sa si Dennis Trillo, Taurus saka Saji. Ay, pero hindi lahat, Check your Sun and Moon rising, Okay, aking Libra. Current situation ng aking Libra, okay? Current situation ng aking Libra is you're planning to meet with someone. It's all over your mind, pero nangungunahan ka ng ganito. Lagi kang natatakot sa bagay. Paano ba? Ano ba dapat gawin? You are hoping and wishing na mawala yung mga bagay na nakaakibat sa'yo para makipag-meet with someone. Okay? So, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Libra for this weekend. Ngayon, kung hindi yun ang resonated sa'yo, check your Sun and Moon rising. Ngayon, kung hindi ka Libra, pero resonate sa'yo, stay. Okay. Ano ba yun? Kanta, okay. Libra, yung kanta might be resonated yung nanay sa alaala mo. Nakalimutan ko ba sa'yo yun? Lumangoy sa ala. So, lumalangoy kaya ta sa ako'y uhaw at ikaw ang aking tubig. Ganun, no? So, might be a water sign. Okay. So, yeah, feeling trap unrestricted ka kaya hindi ka makapunta sa bagay na gusto mo. And, yep, still ganun pa rin. Isolation and feeling trap pa rin ikaw. This weekend. But, I think na boboses ka to stand what you really want in life, no? If you are waiting for something, lalo na about sa money, Libra, makukuha mo ngayong weekend yon. And doon magi-start yung mga bagay na sisimulan mo paunti-unti yung mga wish mo sa buhay. And before, I think Libra, nararamdaman ko na akala mo ang nagpapa-establish sa isang tao is material. Kaya dati before inuuna mo bumili ng mga bagay na material, syempre. Para mataas estado mo. I think now, parang yung pera is gagamitin mo para hindi material, no? Parang iipunin mo siya para makapunta ka kung saan mo gusto pumunta. Okay? Plano mo mag-abroad or something like that, no? Take it as resonate. So, hindi na material ang nagpapasaya sa'yo at nakita mo na sa pagkatao mo na hindi material ang nagpapataas ng estado sa mga tao, kundi ang sarili natin. Okay? Kasi maaaring tingin ng mga tao is, halimbawa kung may iPhone 17 Pro Max ka, ay, wow! Okay, tingin nila, wow, mataas ang tingin nila sa'yo, pero mababa naman ang tingin mo sa pagkatao mo, doon mo na na-realize na, teka lang, ang baba ng tingin ko sa sarili ko kahit mataas ang tingin sa akin. Ang mahalaga pala is yung tingin natin sa sarili natin, which is very nice, no? Kasi, ano ba naman natin yung tingin ng sasabihin ng iba? Eh, di ba dapat tayo naman talaga ang makakaalam kung pagtitingnan natin
May mga taong nanonood dito na hindi na nila natitingnan yung sarili nila sa salamin. Either dahil nahihiya sila sa pagkatao nila or sa yung inner child nila na hindi nila na hindi lang to sa Libra. I think hindi na to sa Libra sa lahat na nanonood. I think meron dito na tao na hindi nakakatingin sa salamin, na hindi nila napagtanggol yung sarili nila nung pagkabata nila. Ng dahilan kung bakit nahihiya na sila kahit mag-ayos man lang. Dahil parang gusto nila sabihin na nahihiya sila tingnan yung sarili nila dahil hindi ko man lang naipaglaban yung pinapangarap mo noon. Dahil sa dami ng sinasabi ng mga ibang tao. I think kung sino man yung tao na to na akala niya is too late para ipaglaban yon, walang pinipiling edad ang bagay na para sa'yo. Hinihintay lang ni God or kahit anong pinapaniwalaan mo na itahakin mo yung path na binibigay niya sa'yo noon pa para sumaya ka. Dahil hindi naman talaga lahat pera, estado, o rangya, or pagiging sikat ang kaligayahan ng mga tao. Iba-iba tayo ng kaligayahan. Huwag kang makinig sa iba. Okay? Huwag kang makinig na dahil yun yung traditional nila, yun ang ginawa ng pamilya mo, gawin mo din, dahil ganito, ganyan. Sana nagigets nyo ako, guys. Okay? Kasi mahirap talaga maniwala kayo. Kung ano man yung mga nakaraan mo, na akala mo na yun ang magpapahila sa'yo pababa. Kung ano ang mga abundance mo, na akala mo na abundance ng iba, pero hindi pala. Gawin mo kung saan ka sasaya. Huwag kang makinig sa iba, sa sarili mo, para hindi ka mahihiya sa sarili mong salamin pag titingnan mo ito. Okay? So, yep. Guys, make a better choice sa lahat ng tao next day. Thank you so much. Follow nyo ako sa YT ko. Bukas, mamaya, i-edit ko na siya habang kakain ako. Gutom na ako. Okay? So, yeah. Thank you so much. Make a better